Praise. Salamat sa Diyos sa buhay po ng ating mahal na pastora. At muli ay ito naman po ang ipakang lingkod na sa inyong harapan. Like, share, Labis na subscribe. salamat sa dakilang Diyos na buhay. Amen. Amen. So, tunay nga po na ang Diyos ay napakabuti. Mula noon hanggang ngayon at magpakailanman. Amen. Ang Diyos na lumalang ng lahat ng bagay sa ibabaw ng mundong ito. Mula noon na ikaw ay naisilang sa mundong ito, dapat na nararanasan mo lagi, amen, ang kabutihan ng ating Diyos. Amen. Amen. Sa buhay na ito, kapag tayo po ay naniniwala at nananampalataya sa ating dakilang Diyos na buhay, sinasabi ng Biblia ay maliligtas ang sinumang sumasampalataya sa Kanya. Amen. Sa darating na April, matutunghayan natin ang ginagawa ng maraming tao. Amen. Amen. Ngunit sa kabila ng lahat, ito po ay hindi gusto ng Diyos na gagawin pa ng mga tao sapagkat ginawa na niya ito sa cross ng Kalbaryo. Amen. Tapos na. Ginawa na ng ating Panginoong Hesukristo. Sabi ng Biblia, doon sa mga naniniwala sa Diyos, sa Gawa, Kabanata 16, sa talata po ng 31, sumagot sila, sumampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ganun din ang sambahayan. Amen? So, ibig sabihin, kapag ikaw ay naniniwala sa Diyos, tunay na makakamit mo ang kaligtasan buhat sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen? So, ngayon po, sa ating pong babasahin, dito po sa ikalawa at ikatlo, amen, na wika ng ating Panginoon, nakasama po sa 7 huling wika ng ating dakilang Diyos na buhay, ay ating pong basahin at pakinggan. Sabayan niyo po ako dito po sa Lucas. Sa Lucas, Kabanata 23, sa talata po ng 43. So, unahin po natin basahin sa talata po ng 30. Ganito po ang sabi. Tinuya rin siya ng isa sa mga salaring nakapako sa tabi niya. Hindi ba ikaw ang Kristo? Iligtas mo ang iyong sarili at pati na rin kami. So, malinaw na sinasabi po sa isa sa nakapako sa katabi ng ating Panginoon na tumutuya sa Kanya, amen, na iligtas mo daw ang iyong sarili kung ikaw ang Kristo. Na malalaman po natin dito, ito'y isang panunuya ng isang nakapago na katabi ng ating Panginoon. Amen? Dito po sa kasunod na talata na sinasabi po, ngunit, pinagsabihan naman ito ng kanyang kasama, wala ka bang takot sa Diyos? Ikaw ay pinaparusahan din tulad niya. Tama lamang na tayo'y parusahan ng ganito dahil sa ating mga ginawa. Ngunit, ang taong ito ay walang ginawang masama. Tunay nga po na ang ating Panginoong Hesukristo na ipako siya, ngunit wala naman siyang ginawang masama. Amen? Pero bakit siya ipinako sa cross ng Kalbaryo, kapatid ko, upang maunawaan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos upang ikaw ay maligtas at ako. Amen. Amen? So ito ang sinasabi ng isang kriminal na nakapako sa cross ng Kalbaryo, matakot ka sa Diyos. Amen? Sa buhay natin bilang Kristiyano, wala po tayong ibang katakutan kundi ang Diyos. Amen? Na nagsakripisyo sa cross ng
upang ikaw at ako at napakaraming tao sa buong mundo ay maligtas sa pamamagitan ng pagkapako niya sa cross ng Kalbaryo. Amen. So, ano ang sinasabi ng Biblia? At sinabi pa nito, Jesus, alalahanin mo ako kapag nag-ahari ka na. Mga kapatid ko, ito lang ang sinabi ng isang nakapako sa cross ng Kalbaryo. Jesus, alalahanin mo ako kapag ikaw ay nag-ahari na. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi pa siya nagsisi at tumalikod sa kasalanan, ngunit sa kabila ng lahat, siya po ay naniniwala na pagdating ng panahon ng pag-ahari ng Panginoon, siya po ay may iligtas ng ating dakilang Diyos na buwan. Sabay-sabay na Amen. Amen. Ganun kabuti ang Diyos sa bawat taong naniniwala sa Kanya. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi pa siya nagsisi niyan. Amen. Hindi pa siya nagbigkas ng kanyang kasalanan. Naniwala lang siya sa Diyos. Yun lang ang sinabi niya. Na Jesus, alalahanin mo ako sa pagdating ng iyong pag-ahari. Amen. At tumugon ang ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Ganito po ang sinabi ng ating Panginoon. Sumagot si Jesus. Sinasabi ko sa iyo, isasama kita ngayon sa paraiso. Palakpakan po ang ating Diyos na buhay. So malinaw, mga kapatid, na sinasabi ng ating Panginoon na kanyang narinig sa isang katabi niya na kriminal. Amen. Na nagsasabing alalahanin siya sa pagdating ng pag-ahari ng Panginoon. Tumugon ang ating Panginoon. Amen. Na ito'y pinapangako niya na ngayon din isasama kita sa paraiso. Ganon din po, mga kapatid ko, sa buhay natin. Kapag tayo po, amen, ay nagpapatuloy sa pagganap at pananampalataya na nais ng Diyos na gawin natin, amen, sasabihin din niya sa ating mga buhay, ngayon din isasama kita sa paraiso. Amen. Amen. Ganon po ang sinasabi ng Panginoon sa bawat sino man na naniniwala sa Kanya, nananampalataya. Amen. Kung itong isang nakatabi sa Kanya na nakapako sa cross ay nagsasabi lamang ng alalahanin siya sa pagdating ng pag-ahari ng Panginoon, hindi pa siya nagsambit ng kanyang kasalanan. Amen. Ngunit sinabihan sa ng Panginoon, ngayon din isasama kita sa paraiso. Amen. How much more na ikaw na nakaupo dyan, na dumanas ng pagsisi at pagtalikod sa mga kasalanan, na hindi nasabihan ng Diyos na isasama sa paraiso? Sinasabi ng Panginoon, ngayon din, isasama kita sa paraiso. Ang sabi niya, doon sa katabi niyang nakapakot sa cross. How much more na ikaw na nakaupo dyan, pinapangakuan ka ng Diyos na isasama ka sa paraiso. Amen. Isasama natin ng Diyos na buhay. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang kaligtasan po ay hindi po makukuha sa sinasabi mo lang ikaw ay may Diyos. Ikaw ay may Panginoon sa buhay. Amen. Dahil marami na akong narinig at ito rin naman ay sinabi ko noong mga panahon hindi ko pa kilala ang Diyos. Pagdating ng aking kamatayan, papasok ako ng langit. Nakakahiya naman sa Diyos. Amen. Tama po ba, mga kapatid? Nagkakahiya sa Diyos na sinasabi kong ako'y papasok sa kaharian ng langit, ngunit hindi naman ako nagbabasa ng Biblia. Alam niyo po, mga kapatid, ang pagbabasa ko ng Biblia ay napakahalaga higit sa lahat sa ating mga buhay. Dahil yan po ay inuutos ng Diyos na dapat gawin ng mga tao lalo na kung ikaw ay Kristiyano. Amen. Sa buhay natin, dapat tayo po ay nabubuhay sa pananalangin. Amen. Sa pagganap ng ibig at nais ng Diyos upang maunawaan natin na kung ang Panginoong Jesucristo nga, amen, ay pinadala ng Amang nasa langit sa lupa upang iligtas ka, dapat gawin natin ang mabuti at ibig nais ng Diyos sa buhay natin upang maganap ang kaligtasan sa bawat isa sa atin. Sabay-sabay ang kaligtasan.
Amen. Na isasama niya sa paraiso. Alam naman po natin kapag ang paraiso na sinasabi ay makikita mo ang kagandahan ng lugar. Amen. Dito nga lang, pag pumunta ka ng mall, makikita mo mga iba't ibang uri ng mga makikita mo magaganda. Di how much more na ikaw ay nasa paraiso na. Nagminingning ang mga ginto, mga diamond, na kung saan, na doon ay nagkakalat, na makikita mo na nagliliwanag. Di how much more. Amen. Na kapag ikaw ay patuloy na sumusunod at gumaganap sa kalooban ng Panginoon, makikita mo ang kaluwalhatian ng ating dakilang Diyos. Amen. Amen. Ganun po ang mangyayari at magaganap sa darating na panahon. Narinig na po natin nung nakaraang linggo pa, amen, na ginagawa ng maraming tao. So, natapos na po yun, tinapos na po ng ating Panginoon. Amen. Kaya sa buhay na ito, wala na po tayong ibang gagawin kundi ang sumampalataya sa Diyos. Amen. Gagawin na lang po natin ang ibig at nais ng Panginoon sa paraang pagdalo, pagsunod sa kalooban ng Diyos upang maganap ang Hebreo. Amen. Na huwag kakaligtaan ng marami ang pagdalo. Amen. Sa lahat ng mga gawain ng Panginoon. Yan po ay panawagan ng ating Diyos na buhay. Kaya dapat sa buhay na ito, bilang Kristiyano, hindi po natin dapat hayaan na masayang ang ginawa ng ating Panginoon. Sa cross ng Kalbaryo, ipagpatuloy po natin ang ating nasimulan mula nung tayo po'y nakakilala sa ating Panginoon hanggang sa matapos ang ating buhay sa ibabaw ng mundong ito. Upang nang sa gayon, pagdating ng araw na yon, dahil nakakagawa at nakakaganap sa ibig at nais ng Diyos, tunay na isa ka sa maisasama sa paraiso ng ating Diyos na buhay. Sabay-sabay na lang sa ating. Yan po yung ikalawang wika ng ating Panginoon, ang kaligtasan. Amen. Ibig niya na ang lahat ay maligtas. Ayaw niya na ang marami ay tama po na maparusahan doon sa apoy na kung saan ang ginawa niya para lamang sa mga demonyo. Kaya nga, ang sabi ng Amang nasa langit, amen, na isusubo niya ang kanyang buktong nanak. Tama po, para sa iyo at sa akin, upang tayo ay kung magkaroon ng pananampalataya, ay magkakamit ng buhay na walang hanggan. Dahil ganun ang pag-ibig ng Diyos sa bawat Kristiyano. Paano naman? Paano tayo maliligtas kung hindi po tayo makakaganap sa gusto ng Diyos? Alam naman po natin na ang kaligtasan ay sa pagganap at pananampalataya sa pagpatuloy sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Amen? Brother Sunny, yun po bang mga nawala dito na dati na nasa Jesus is my life dahil sila ay tumalikod dahil sila ay busy sa mga trabaho ay hindi na maliligtas? Ang tanong, ito ang sagot. Ang sabi ng Panginoon, na ang sino man sa kanya sumasampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ibig sabihin, lahat ng taong nasa labas na hindi nagpapatuloy sa pagganap sa kalooban ng Diyos ay binibigyan ng Diyos ng pagkakataon upang makapagsisi at maligo sa mga kasalanan upang sila rin naman ay maligtas. Amen. Kaya alam niyo po, dapat yung mga nasa labas ay ating ipanalangin. Amen. Hindi natin sila hinahatulan. Amen. Tayo ay binigyan ng Diyos o nilagyan tayo sa puso ng habag at awa para sa ating kapwa. Tama po mga kapatid. Kaya kung ano ang ating narinig, kung ano ang ating nabalitaan sa Biblia, na ikabubuti mo, na ikabubuti ko, yun po ang ating paparating. Yun po sa hindi ko nakakatanggap ng balita, ng magandang balita ang salita ng Diyos. Amen. Amen. Kaya alam niyo po sa buhay na ito, matatanggap lamang ang kaligtasan. Amen. May sasama ka lamang sa paraiso kung hanggang wakas nananatili kang tapat at patuloy na sumusunod, gumaganap sa kalooban ng ating dakilang Diyos na buhay. Sabay-sabay na palakpak. Amen. So, sa ikatlong wika na ating pong babasahin ng ating Panginoon, dito naman po sa Juan. Sabayan niyo po
ako, mga kapatid, dito po sa Juan, Kabanata 19, sa talata po ng 26 hanggang 27. Ito po yung ikatlong wika ng ating Panginoon na kung saan na ibig niya na ang lahat ay magkaroon sa puso ng pagmamahal. Amen. Sa magulang, sa anak, at higit sa lahat, sa Diyos na buhay. Pagmamahal. Ang sabi ko rito, una kong pong basahin ang talata po ng 25. Nakatayo sa tabi ng cross ni Jesus ang kanyang ina at ang kapatid nitong babae. Si Maria na asawa ni Cleopas at si Maria Magdalena. Nang makita ni Jesus ang kanyang ina at ang minamahal niyang alagad na nasa tabi nito, sinabi niya, "Ginang, narito ang iyong anak." Amen. So, malinaw na sinasabi ng Panginoon sa isang magulang, amen, na ito ang iyong anak. Ano ang dapat gawin ng isang magulang upang may padama sa isang anak? Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang malasakit. Amen. Dapat po na maunawaan natin na ang isang magulang, napakahirap na isang maging magulang. Amen. Dahil magsasakripisyo siya ng napakahabang panahon. Dahil mula pagkabata, amen, ng kanyang isinilang na anak, ito ay kanyang aalagaan, aargain, amen, pakakainin, pag-aaralin, lahat na lang na mabubuti gagawin ng isang magulang para lamang sa mga anak. Amen. Napakabigat ng obligasyon ng isang magulang sa mga anak, sapagkat ang magulang, amen, ay hindi kayang pamarisan ng sinumang ibang maraming tao. Tama po? Dahil ang sakripisyo ng isang magulang, amen, ay hindi kayang gawin ng anak. Ang sakripisyo ng magulang, amen, na halos hindi ka na madadapuan sa langaw kung makakatangang ng damo. Dahil ang magulang ay nagmamahal sa kanyang anak. Amen. Amen. So ganyan ang gawain ng isang magulang sa kanyang mga anak. Grabe na sakripisyo. Araw-araw, gabi-gabi, napupuyat ang magulang. Amen. Sa bawat pag-iyak ng bata, gigising ang magulang, magtitimpla ng gatas upang ikaw ay makainom, makakain, at maibsan ang iyong gutom. Ganyan ang mga magulang. Ganyan magmahal ang mga magulang sa mga anak. Dapat unawain ng mga anak ang mga magulang. Amen. Unawain kung ano ang sakripisyo ng mga magulang. Bagamat hindi pa ako magulang, naunawaan ko ang sakripisyo ng mga magulang. Sobrang pagod. Amen. Sobrang puyat. Protection sa iyong anak. Gampanin ng isang magulang. Pakinggan mo mga anak. Amen. Kung ano ang payo ng isang magulang, kung kayo malaki na ikabubuti mo pakinggan. Lalo-lalo na kung ang salita ng Diyos ang inyong naririnig. Dahil ang isang magulang, yan po ay talagang ibinigay ng Diyos sa mga anak upang kayo'y gabayan, ingatan, at sa anumang paraan gagawin ng magulang, mapabuti ka lamang. Amen. Amen. Ganun ang mga magulang. Grabing sakripisyo. Amen.
Amen? Pero siyempre, tungkulin ng isang magulang na naiparating sa mga anak sa anong paraan para maunawaan ng mga anak ang iyong pagmamahal. Dapat maituro ng mabuti sa mga anak kung anong ibig at nais ng Panginoon. Gaya po ng sinasabi ng Efeso, Kabanata 6, sa talata ng 4. Mga magulang, huwag ninyong ibuyo sa paghihimagsik laban sa inyo ang iyong mga anak. Sa halip, palakihin ninyo sila ayon sa disiplina at aral ng Panginoon. Ganyan ang gampanin ng isang magulang. Amen? Kaya alam niyo po mga anak, mapalad kayong may mga magulang na nasa Panginoon. Amen? Dahil ang kanilang ibig at nais, ang kanilang mga payo, amen, ay maturuan kang makasunod sa kalooban ng Diyos upang hindi mo ito malilimutan hanggang sa iyong paglaki at pagwakas ng buhay. Amen. Pero siyempre mga magulang, huwag ibuyo. Amen. Huwag tayong magsasalita laban sa mga anak na ito ay magiging himagsik laban sa atin. Mga magulang. Pero sinabi ko kanina, hindi pa ako magulang. Pero, bakit nabanggit mo pa sa ating mga magulang? Naging magulang na naman ako sa Panginoon. And then yung mga anak sa Panginoon. Amen? Tuloy po tayo. Tuloy po tayo. So, mga magulang, huwag ibuyo ang iyong mga anak. Amen? Na maghimagsik. Ibig sabihin, wala po tayong ibang sasabihin o may tuturo sa mga anak, kundi yung magiging mabuti at ikabubuti ng mga anak. Napakahirap sa isang magulang. Amen? Na obligasyon magpalaki sa mga anak at kung paano ito madala sa mabuting gawa, sa mabuting ibig at nais ng Diyos. Dahil alam niyo po, hindi po lahat ng mga anak ay sumusunod sa magulang. Meron din mga anak na talagang sumusuway. Pero hindi ko ibig sabihin na hanggang wakas ay suwayin sila, kundi pansamantalang sumusuway sa mga magulang. Amen? Ibig sabihin mga kapatid ko, ito ang paraan para mapabuti ang mga anak. Ituro ng mabuti sa mga anak. Amen? Iyong narinig mo, nabasa mo, nabalitaan mo, na magandang balita na nasa Biblia na ituturo mo sa iyong anak upang nang sa gayon, ang aral na ito ay kanilang naisapuso at sa kanilang paglaki may pamumuhay at magiging mabuti na sila sa inyong mga magulang. Sabay-sabay na lang sa ating Panginoon. Amen? So, ano ang gagawin natin? Lalo-lalo na sa mga anak. Amen? Alam niyo po, dito ngayon sa ating pamumuhay bilang Kristiyano sa Jesus is my life, lalo na sa inyong mga anak, narinig ninyo, nalaman ninyo ang mga salitang ito. Amen? Unawagin ninyo kung gaano sakripisyo ang mga magulang. Amen? Puyat ang puhunan. Amen? Minsan nga, nagpukulang na ng dugo sa kakapupuyat sa pagbantay sa iyo sa bawat pag-iyak mo. Na pag-iyak mo, uhaw, titimplahan ka ng gatas ng iyong nanay, gigising siya. Nakaiibig lang, gigising upang ikaw ay mapakain, mapainom ng gatas upang maibsan ng iyong gutom. Isipin ninyo ang sakripisyo ng inyong mga magulang, mga anak. Sila ang ginamit ng Diyos upang kayo ay mainuwalan sa ibabaw ng mundo ito upang makita ninyo at maunawaan na ang napakabuti ng ginawa ng Diyos sa ibabaw ng mundo ito. Huwag nitingnan ang hindi mabuti na gawa ng kaaway. Titingnan natin ang pinakamabuti na gawa ng Diyos. Amen? Amen. O ngayon, ano ang gagawin ng mga anak? So, basahin po natin ang kasunod na talata dito po sa Juan. So, ang sabi ko rito, at sinabi niya, alagad, narito ang iyong ina. So, sinabi ng Panginoon sa minamahal ng alagad,
Alagad, narito ang iyong ina. Alagad, tingnan mo sa katabi mo na dyan ang ina mo. Tingnan mo! Nandyan po ba? Ito po ang sabi. Mula noong pinatira ng alagad na ito sa kanyang bahay ang ina ni Jesus. Yan po ang ginawa ng isang alagad ng Diyos na itinuring anak ng ina ng ating Panginoon. Ang gampanin ng isang anak ay ang tanggapin ng isang ina. Amen? Kung paano inarugaan ng magulang ang anak, gagawin mo rin naman sa isang magulang pagdating ng kanilang pagtanda. Kung ano ang ginawa ng isang magulang para maalagaan ang mga anak, pagdating ng pagtanda ng iyong mga magulang, gagawin mo rin ang ginawa ng magulang upang hindi ka magkulang sa sinasabi ng ating Panginoon. Amen? So yan po ang ibig at nais ng Diyos. Amen? Tanggapin mo ang magulang mo, anuman ang sitwasyon ng buhay. Sa puntong sila po ay dumating ng pag-iinila ng pisikal na katawan. Kayo pong mga anak, amen, na ginamit naman ng Diyos upang alagaan ang mga magulang. Hindi dapat pinibigyan ng sama ng loob. Amen. Amen. Amen? Hindi dapat na ginagawa ng anak kapag inuutosan, wait lang. Amen. Amen. Nakasabay ang dapat sa ating Panginoon. At hindi dapat na ginagawa ng anak, amen, na ayaw pinagagawa ng magulang. Walang magulang na matino na ikaw ay mapahamak na anak. Amen. Amen. Dapat pakinggan, amen, ang magulang at pagdating ng pagtanda, unawain kung ano ang kanilang sitwasyon dahil sila ay magulang pa rin. Walang katulad. Amen. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So, ganito po ang ating maririnig. Dito naman po sa Episo, sa Kabanata 6, balikan po natin yung unang sinabi rito ni Apostol Pablo. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang, alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Amen. Igalang daw po mga anak ang inyong mga magulang, dahil ito ang nararapat. Ang tungkulin ninyong mga anak ay igalang ang mga magulang. Hindi binagastos. Amen? Hindi binalabanan. Dahil pag ginawa ninyo mga anak yan, ang Diyos ang inyong kalaban. May sabay ang palakasan ng Panginoon. Amen? Kaya alam niyo po mga kapatid, malinaw na sinasabi ng ating Panginoon. Amen? Sa inyong mga anak, sa ating mga anak. Tama po? Na dapat gagawin po natin ang katungkulan natin bilang mga anak na pagdating ng pagtanda ng ating mga magulang, arugain. Amen? Alalayan, igalang, pagsilbihan. Dahil utos ng Diyos yan sa inyong mga anak. Amen. Kaya dapat sa mga anak walang matitigas ang ulo. Narinig po ang salita ng Panginoon. Itanim sa puso. Tama po mga kapatid ko. At gawin mo. Amen. Sa iyong magulang, ang pinakamabuti, yung pinakamainam na nakakalulugod sa ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Kaya bago nalagutan ng hininga ang ating Panginoong Jesucristo, amen mga kapatid, sa bawat sumasampalataya sa ating Panginoon, ay binibigyan niya ng pagkakataon upang magkaroon ng buhay na walang hanggan. Amen. Bago siya nalagapan ng hininga, itinuturo niya sa mga anak, igalang ang magulang dahil pangalawa silang magulang na ibinigay ng Diyos para sa iyo upang ikaw ay maalagaan, amen, mapag-aral, mapabuti ang buhay,
Amen? Lalong-lalo na sa ating Diyos na buhay. Amen. Walang magmamalaki ng mga anak sa mga magulang dahil hindi ka pagpapalain ng ating Panginoon. Kailangan sa buhay na ito, amen, maganap ang kalooban ng ating Panginoon. Amen. Maraming salamat sa Diyos. Napakaraming tubig. Para sa natin ang Diyos ko. Na-appreciate ko. Promise. Na-appreciate ko Ganda ng topic. ang inyong malasakit sa abang alipin ng ating dakilang Diyos na buhay. Amen. Amen? Tandaan ninyo yun. Kayong nagmamalasakit sa akin, ang Diyos talaga ang nagmamalasakit sa atin lahat. Amen? Unawain natin mga kapatid, bago ako magtatapos, malinaw na sinasabi ng Biblia na kailangan igalang ng mga anak ang mga magulang. Kaya isipin po natin, mula nang ikaw ay isilang at kung ilang taon ka na ngayon, ang sakripisyo ng ating mga magulang hanggang ngayon ay matumbasan ng sino ang tao. Amen? Anong pinapabot ng ating Panginoon? Ililigtas ng Diyos na ang bawat sumasampalataya sa Kanya at doon sa mga batang malaki ang respeto at paggalang sa mga magulang. Sabay-sabay palakpak sa Panginoon. Kaya alam niyo po mga kapatid, kung ang magulang ay nakatanggap ng regalong mga anak, lalo-lalo na kung nasa Panginoon ang mga anak at talagang sumusunod, regalo sa nila, talagang tumataba ang puso nila. Kapag nakikita nilang ikaw ay masunurin, alam niyo ba? Sabay-sabay na ang Panginoon. Kung ako nga nararamdaman kong pag ako ay natutuwa, ganito, ang tibok ng puso ko. Di ba sa akin ng mga magulang na sumusunod kayo sa kanila? Amen? Tama po mga kapatid? Kaya dapat sa buhay natin, mga magulang, mga anak, wala po tayong bang gagawin kundi sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos sa buhay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. At muli, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nawa ay naunawaan po ninyo. Amen. Na kahit hindi masyado, amen, na kaunawa, nabubulol pa. Ay, unawain nyo na lang po. Sa Diyos po ang papuri. Salamat sa Diyos. Amen. Sa mensahe ng Diyos. Sa Kanya ang lahat ng papuri. Sa Kanya ang lahat ng nagwalatian. Siya lamang may taas. Hindi natin yung mabangging ko. Tayo mong lahat ay tumayo at tayo na nga po ay aamin sa ating